K-Channel News with Comedy Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagsulong ng kalokohan. Sa ulo ng mga nagkatarantaduang balita. Isang puting Suzuki Jimmy, literal na nag-drive-thru sa Jollibee sa Mualboal. Isa, sugatan. Sa Uslup, isang premium na taxi, bumangga sa isang Ceres bus. Yan at iba pang mga disgrasya moments, tutukan lang yan sa patrol sa trapiko. Isang maliit na bahay sa harap ng aming headquarters. Bakit kaya umuusok? Ano kaya ang dahilan? Alamin! Isang karagatan. Malalim pa. Lumakas pa ang alon. Nais kong ihayag sa inyong lahat na malapit na po namin ibalik sa mga streaming platforms ang kantang Selos. Kasabay na din po ng iba pang kanta ng aming produksyon. Ang binansagang Bangsamoro Queen na si Shaira, ipinahayag ang kanta na mai-release na sa lalong madaling panahon sa lahat ng streaming platforms. Ang buong pahayag ukol sa issue na ito, tutukan! At sa share mo lang, North Korea naglabas na panibagong kanta bilang parte ng kanilang propaganda at mapuri ang kanilang democratic leader na si Kim Jong-un. Wait ka. $10 pesos? May na lang, 10 pesos. Ipin punta. Imuha ng silver, ako ang gold. Okay. Ano naman, imuha ng silver, ako ang gold. Ikaw ang gold? Isa mo ka, silver? Oo. Nakadugay, nakakoinin na itong balitaan eh. Bahala na. Balas Batman. Ba't mo na bahala? Unsa? Hindi mo eh. Magandang umaga talagang hapon o gabi o magdamag kayo ang lahat. Ako po si Natoy na mahal niya. Ito, duha na katuloy na imong gidadangan niya. Antod ka rin mapagyapon ka ng pulan, ana? Kasi di mo pulaan. Agbay! Ito, updated na kayo na. May lain, ana? No! Why? Raul! Ito ang pangalan ka dito, eh. At ako po si Rensis Lara. Ito rito ng mga nakataratado mga balita ngayong ika-31 ng Abril, taon 24, sorry. Isang puting Suzuki Jimmy o Mini Sports Utility Vehicle o SUV ang tumama sa isang fast food chain sa Mualboal, Cebu na nagdulot ng kaguluhan at pinsala. Ayon sa pulisya, ang 64 anyos na driver ng SUV ay tila nawalan ng kontrol sa sasakyan habang nasa parking lot na nauwi sa pagbangga sa isang bus at nahuli sa pagkasira ng salamin sa establishmento. Ang pinsala na kung saan ang unang-munang bumangga ang mini SUV sa likod ng bus bago ito biglang dumiretso sa salamin ng fast food chain. Isa ang sugatan na customer ng isang fast food chain. Ang driver ay kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya at naharap sa kasong pinsala sa ari-arian dulot ng aksidente. Sa mata ng patuloy ang investigasyon upang alamin kung ang aksidente ay dulot ng mechanical failure or human error.
Isang papasahirong bus na banggaan sa isang premium taxi sa bayan ng Oslo. Ang pang-iba na estudyante sa pagtutok ni Renzi Soler. Isang series bus ang nabangga matapos na bumangga sa isang premium taxi sa barangay Tanawan sa bayan ng Oslo noong ika-25 ng Abril. Bandang mga alas 6 ng umaga, pupunta sana ang series bus sa Cebu City nang nakabangga nito ang isang premium taxi. Sugatan ng sabing driver ng premium taxi. Patuloy pang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Sa Argao, katabing bayan ng Oslob, 2 minor de edad ang namatay matapos mabangga ang kanilang motorsiklo sa isang pampasahirong bus sa Sitio Look, Barangay Look ng Argao, Cebu nitong Martes. Kinilala ang mga biktima bilang sina John Paul Pantuhan Camarillo, 17 taong gulang at si Rica Rose de los Reyes Villagonzalo, 17 taong gulang, parehong taga Argao. Ayon sa pulisya, mga biktima ay papunta sa Dalagid nang lumampas sa kabilang lane sa Sitio Look at mabangga sa series bus na minamaneho ni John May Sibilia Talam, 40 anyos mula sa Negros Occidental. Mabagal ang takbo ng bus at papunta sana sa Cebu City nang nabangga sa motorsiklo. Ang mga biktima ay dinala sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Pinalaya na ang driver matapos nagkasundo ang mga kamag-anak at ang pamunuan ng bus. Isang babae ang namatay matapos sumalon mula sa pasahirong bus na nawala ng preno at tumama sa isang puno. Kinilala ng biktima na si Andrea Mananay ng Toledo City sa Cebu. Nangyari ang insidente sa Sitio Gaway-Gaway, Barangay Uling sa syudad ng Naga noong ika-4 ng Abril. Ayon kay Daryl Diraldes, driver ng gay bus, nawala ng preno ang sasakyan habang bumababa sa Sitio Gaway-Gaway. Kailangan niyang itulak ang bus sa isang barikada hanggang huminto ito matapos bumangga sa puno. Isang pasahero ang balak tumalon at namatay sa pagbangga sa puno. 3 iba pang pasahero ang mga may minor injuries at dinala sa ospital. Ang driver ay nakapait habang hinihintay ang pagsampa ng kaso laban sa kanya. Renzi Soler, KCNO News. Ang Balical Transit Incorporated o Series Bus pabiyahe na sa kapukiran ng Argao, Cebu na siyang pangamba ng mga habal-habal drivers ngunit ikinatuwa ng mga residente. Pinapayagan ng lokal na pamahalaan ng Argao ang bagong ruta ng Balical Transit Incorporated mula Cebu City papuntang Anajao via Taloot at vice versa na barangkarte ng barangay ng Argao. Ang bayad sa biyahe ay nakakahalaga lang ng 154 pesos mula Cebu City patungo sa barangay Anajao, habang 44 pesos naman ang biyahe papuntang barangay Taloot mula sa barangay Anajao. 4 na bus ang maglilingkod sa bagong ruta sa 12 barangay. Hindi na nakipag-ariglo pa ang mga driver ng habal-habal matapos makita na aprobado na ito ng Argao LGU. Inaasahan na magsisimula ang biyahe sa mga susunod na linggo at maaaring magbago ang schedule depende sa pasahero. So, tawag nila sa barangay na Anahao or Anajao, really sorry for the pronunciations. So asay kung komenta ninyo asa may mas pronunciation dyan, Anahao or Anajao. Yun lang po. Isang maliit na bahay malapit sa aming headquarters umusok. Ano kaya dahilan? Ang dahilan nito ay sinunog nito na mga dried coconut na ilagay sa loob. Hindi rin matiyak kung bakit ito nakalagay malapit sa higaan. Mali ko ba dyan? Isang karagatan na natagpuan sa southbound na kung saan malalim pa, malakas pa ang alon. Pinaranas ko kung ano at paano ba kalalim ang nasabing dagat. Narito ang aking report. So yun na nga dito, makikita po natin na napakalakas ng alon sa mga Cebu sa Alegria. Makikita nyo mga marines kung paano kalalim dito sa isang bato. Makikita nyo naman dito na sobrang lalim na hanggang paa. Napakalakas ng alon. Isang atok na dito. Palabas na ang kantang silaw sa lahat ng mga platforms at nangalong panahon. Tapos sa YouTube ang AHS production kung saan ay paniwanag ang pinagsagang
pangkamuro queen na si Shaira ang nangyari kasabay paroon. Sinabi nito mapayapa ang kanilang pakiusap sa kampo. Linka ang copyright owner na sabing kanta. Walang kasuhan ang nangyari sa bawat kampo at kasundo rin ang bawat kampo na release ang kantang. Sinabi narito ang ilan sa mga kanilang pahayag. At para maliwanagan ng lahat tungkol sa issue na ito, gusto ko naman pong ipaalam na wala pong kasong sinapalaban sa amin. Sa katunayan, naging mahinahon at mapayapa ang pag-uusap namin ng kampo ni Lenka at nauwi po ito sa pagkakaroon ng kasunduan hinggil sa pamamaraan na muling paglabas ng kanta sa mga online streaming platforms. At ngayon nga, nais kong ihayag sa inyong lahat na malapit na po namin ibalik sa mga streaming platforms ang kantang Selos, kasabay na din po ng iba pang kanta ng aming produksyon. Muli po natin mapapakinggan at masasabayan ang kantang Selos. Sana po ngayon ay maging masaya na lamang po tayo dahil hindi lang naman po ito para sa akin, para din po ito sa mga kapwa kong Bangsamoro artist at sa mga kapwa kong Pilipino. At sa uling balita, isang North Korean propaganda song na may pabagat na The Friendly Father ang umiiral sa TikTok. Pinupuri ang diktador na si Kim Jong-un. Ito ay nilabas sa North Korea lamang 2 linggo na ang nakaraan at nag-viral sa lahat ng streaming platform, lalo na sa mga gumagamit na Gen Z. Bagamat ang mga liriko nito ay pagpupuri kay Kim Jong-un, naglala sa kanyang agresibong mga pahayag laban sa US. Hinanggap ito ng mga TikTok users dahil sa catchy at engaging melody nito. Mayroon pa nga nagsabi nitong ABBA-coded na tumutukoy sa popular na Swedish pop band. Ipinapakita rin ito ang mahigpit na control sa artistic expression sa North Korea kung saan lahat ng likhang sini ay dapat sumunod sa ideolohiya ng Estado. Ang The Friendly Father ay isa lamang sa mga propaganda hits mula sa North Korea, kilala sa kanila memorable at engaging na katangian. Wapo po. Out of character ko ganun. Out of character ko sa balita ka sa North Korean. Di ba kita na ka ng video na sa may review ni mo anak. Wala ko. Ano naman? Bakay malabtan. Sa pagmula, Pinoy din yung gadala na, Koreano. Hindi ko masakit. Bisag sounds, people, video. Your own mission, right? You make me happy. Libong buklat. Ano ba, edit mga putang tag-team din TikTok imo na to viral. Kanina naman tayo plus slide na rin. Naman tayo plus slide. Kaya editan tayo ako. Editin ako. Wala akong kato dapit na editin na to. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. We support Lebonbon. Okay. So, at dyan na magtatapos sa mga nakatarantado mga balita ngayong ikatatapos ng April taong Nandiyan po sa mga nakatarantado mga balita ngayong ikatatapos ng April taong 2024. At kung na-enjoy po kayo sa video namin, paki-like and subscribe na lang po sa mga hindi pa nakasubscribe. Tapos like and share. And kung gwapo siya, rate siya 1 to 10. Kung papilion ko ani sa pandesal o sa ero, parehas lang ha. Naniwala ako sa kasabihan, you are my sunshine. Wow, sunshine, you make me happy.
Paliwanag ako sa kasabihan. Kapag wala kang magawa sa buhay, gumawa ka naman ng magagawa. Alright! At dyan nagtatapos sa mga nakatantado mga balita. Magandang araw, gabi sa lahat.